Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, sa buong mundo para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan na siyang dapat lang nating paglingkuran, sambahin at ibigin ng higit sa lahat. Sapagkat ang presensya ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kung kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. At sa araw na to ang topic ko ay Vice Ganda, susunod kay Chris Aquino na parurusahan o ibababa ng Diyos. Honestly, ang katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Diyos. Maliwanag na sinabi ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo. At ang katotohanan, ang katawan na walang Espiritu ay patay. Kung kaya sinabi ni Jesus na ating parangalan at ating ibigin at sambahin ang Diyos sa ating katawan sapagkat ang ating katawan ay ang totoong tahanan ng Espiritu ng Diyos at ang Espiritu Santo ang lumikha sa ating katawan at kaluluwa. Ay siyang may pag-aari ng langit at lupa. At sa araw na to, ang topic ko nga ay patungkol kay Vice Ganda na siyang susunod kay Chris Aquino na ibababa ng Diyos. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na yung katawan ni Chris Aquino at katawan ni Vice Ganda ay pareha sa templo ng Espiritu Santo, sagradong tahanan ng Diyos. At sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang pangangalunya at pakikiapid dahil ito nga ay hindi nakakalugod sa Diyos Ama. Dahil yung kanyang sagradong tahanan, yung templo ng Espiritu Santo, ay winawasak ng tao sa mga kamunduhan at kalaswaan. At sa banal na kasulatan nasasaad din na ipinagbabawal ng Diyos yung pumatol ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Dahil yung ating ang katawan ay sagradong tahanan ng Diyos. At dapat nating parangalan ng Diyos sa ating katawan. Huwag nating dapat babuyin ang sagradong tahanan ng Diyos na siyang pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa. Dahil wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Honestly, si Chris Aquino, base sa interview ni O.G. Diaz, doon kay Rudy Baldwin, sinabi ni Rudy Baldwin na pahaharapin lamang daw niya si Chris Aquino sa salamin at makikita ni Chris Aquino kung sino nagpapahirap sa kanya. Well, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na yung katawan ni Chris Aquino ay templo ng Espiritu Santo, templo ng Diyos. Honestly, sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumisira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Dahil sa pangangalo niya, pakikiapid, at pagiging mapagmataas ni Chris Aquino, honestly si Chris Aquino ay naghihirap na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan dahil pinarurusahan at pinahihirapan na siya ng Espiritu Santo. Itong si Rudy Baldwin, ang inaakala niya ay kinukulam o binabarang daw yang si Chris Aquino. Honestly, ang katotohanan, hindi mo kayang linlangin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. Honestly, ang si Rudy Baldwin, hindi yan sugo ng Diyos. Isa yang ipokrita na nanlilinlang din ng kaluluwa ng bawat tao para siya ay iduluhin at paniwalaan. Honestly, ang sinasamba niyang si Rudy Baldwin, kung makikita mo yung lugar ng si Rudy Baldwin, yung bahay niya, marami siyang mga reborto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Hindi ang banal na spirito na nasa kanyang katawan ang kanyang pinaglilingkuran. Siya ay isa ring bulaang propeta na nanlilinlang ng kaluluwa ng bawat tao para paniwalaan siya. Honestly, ang katawan ni Rudy Baldwin, templo rin niya ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo rin na may pag-aari ng buhay ni Rudy Baldwin. So, yung
tao na walang pananampalataya sa Espiritu dahil hindi nila tinanggap ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan, kung kaya wala ang mga yang karunungan. Hindi nila naunawaan ng may hawak ng buhay nila ay ang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang layunin at misyon ng aklat na to ay magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ang dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat sapagkat siya yung Diyos na makapangyarihan, siyang Diyos Ama na lumikha sa atin. Honestly, dahil sa pangangalo niya at pakikiapid ni Chris Aquino, pinarurusahan na siya ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanyang katawan at kaluluwa. Yung sinasabi na kaya daw hindi gumagaling si Chris Aquino dahil nga meron daw gumagawa yung nangkukulam o nambabarang kay Chris Aquino. Kung ikaw ay may matatag na pananampalataya at pag-ibig sa Espiritu Santo, yung mga taong nambabarang sa'yo o yung sinasabi nila na masasamang tao na gumagawa ng masama para sa'yo, hindi tatalab yung kanilang ginagawang pangkukulam. Dahil iingatan ka ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatawan. So yung mga tao na walang pananampalataya sa Espiritu Santo, madaling nalililang ang kanilang kaluluwa ng mga taong ipokrita na silang mga kampon din ng kadiliman. Anis lang labanan dito sa mundo, hindi naman laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang kampo ng kadiliman na nanliling lang ng kanilang kapwa para iligaw din ng landas. Honestly, sa banal na kasulatan, ipinagbabawal din ng Diyos ang pumatol ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Dahil nga kasuklam-suklam yun at wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Dahil yung ating katawan, sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Itong si Vice Ganda, honestly, yung programa niyang Showtime, wala kang kapupulutan diyang mabuting aral pagdating sa buhay espiritual. Dahil ang iniidolo ng mga tao dyan ay ang mismong Judas na si Vice Ganda na siyang lumalapastangan mismo sa Espiritu Santo. Hindi niya pinanatiling sagradong tahanan ng Espiritu Santo, sagradong tahanan ng Diyos ang kanyang katawan. Bagkos itong si Vice Ganda ay nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo. Honestly, yung mga panlalait ni Vice Ganda, yung kanyang pagiging bakla, bukas na aklat yan sa banal na spirito na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay niya. Hindi kayang linlangin ni Vice Ganda ang Espiritu Santo na siyang lumikha sa kanya. Honestly, ang ating katawan, templo yan ng Espiritu Santo. At lalaki at babae lang ang nilikha ng Espiritu Santo. Wala siyang nilikha na bakla o tomboy. Naging magulo ang ating mundo, gawa rin ng mga bakla, tomboy. Dito sa social media, kapag hindi ka na born again yung iyong kaluluwa at nakipag diskusyon ka sa social media, kung hindi mo sinasamba ang Espiritu Santo, walang tutulong sa iyo. Pagkakaisahan ka ng mga demonyo para i-bash. Pero kapag empower ka na ng Holy Spirit, hindi mo kakatakutan ang sino mang taong mga mayayabang dito sa mundo na nagmamataas at nagtataas ang kanilang sarili. Honestly, yung mga tao na nagmamataas at nagmamayabang, dahil binababoy nila ang sagradong tahanan ng Diyos, sagradong tahanan ng Espiritu Santo, hindi nila iginagalang at hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo, yung mga tao na yun yung lulupigin at ibababa ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang buhay. Honestly, si Chris Aquino, hindi yan gagaling ng tuluyan kung hindi yan magre-repent at hindi yan magbabalik loob sa Espiritu Santo. Dahil kung patuloy pa rin siya na makikipagkoneksyon sa lalaki at hindi niya lilinisin yung kanyang kaluluwa, dahil marami nang ginawang kasalanan si Chris Aquino eh. Hindi lang yung pangangalo niya at pakikiapid ang malaking kasalanan na ginawa niya sa Espiritu Santo, na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay niya. Noong kalakasan niya, naging mapagmataas at mayabang yang si Chris Aquino.
feeling niya, narating niya ang tugatog ng kapangyarihan ng kasikatan. Pero ang taong nagmamataas at nagmamayabang, honestly, ibinababa yan ng Espiritu Santo. Honestly, yan si Chris Aquino, pinagbantaan din niya yung isang lalaki. I think naging trabador niya si Nico Palsis. Noon, pinagbantaan niya ang buhay ni Nico Palsis at sinabi ni Chris Aquino na ipapapatay daw ng pamilya ni Chris Aquino si Nico Palsis. Ang hindi alam ni Chris Aquino, yung katawan ni Nico Palsis ay templo rin ng Espiritu Santo. At sa banal na kasulatan, nasasaad, sinabi ng Panginoon, vengeance is mine. Kapag ikaw ay may pananampalataya sa Espiritu Santo, mismo ang Espiritu Santo ang gaganti para sa'yo. Yung mga tao dito sa mundo na nanghahamak sa'yo, nanira sa'yo, at nagbaba sa'yo, ibababa sila ng Espiritu Santo. Tuturuan sila ng Espiritu Santo ng leksyon na hindi nila malilimutan. Dahil forever nilang hahanapin ang totoong kasiyahan at kapayapaan, pero hindi nila yung makakamtan. Dahil parurusahan sila ng Espiritu Santo na siyang Diyos na buhay na may pag-aari ng kanilang buhay. Yang si Vice Ganda, honestly, namumuro ka na, Vice Ganda, sa galit ng Espiritu Santo. Ang pagiging hudas mo sa iyong kapwa at sa Espiritu Santo ay malapit ng magtapos. Dahil darating ang araw, parurusahan ka na rin ng Espiritu Santo. Yung mga pangbabash mo na ginagawa sa mga tao na iniimbitahan mo dyan sa showtime, babalik lahat yan sa'yo. Ibabash ka rin ng maraming tao. Dahil isa kang ulupong. Ang tamis ng dila mo na magaling kang magpayo, pero yung sarili mo, hindi mo kayang itama ang pagkakamali mo. Honestly, lalaki kang nilikha ng Espiritu Santo at hindi bakla. Walang bakla na nilikha ang Espiritu Santo. Honestly, kasuklam-suklam ang mga ginagawa mo, yung binago mo yung sagradong tahanan ng Diyos, na mamuhay ka sa kasinungalingan at pagkunwari. Nilagyan mo ng tato ang katawan mo na sang sagrado ng Espiritu Santo. Binaboy mo na pumatol ka sa kapwa mo lalaki. Mahilig kang manlait sa kapwa mo, sinisira mo ang kapwa mo para sumikat ka. At iduluhin ka ng maraming tao. Honestly, kapag inidolo niyo ang bakla, wala yung maidudulot na kabutihan sa inyo pagdating sa buhay espiritual. Ilulubog ng bakla ang inyong kaluluwa sa kadiliman. Dahil magiging kaisa kayo ng bakla na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Hindi si Jesus ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan, kundi mismo ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. Honestly, yung si Vice Ganda, si Chris Aquino, yung mga artista na binababo yung sagradong tahanan ng Diyos, yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung kanilang katawan, sa pangangalunya, yung pagre-retoke ng kanilang sarili. Dahil may pera sila, kaya nilang magbayad para retokehin yung kanilang hitsura, maglagay ka ng tato sa katawan mo para babuyin din yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Honestly, yung mga nangyayaring kaguluhan na dito sa ating mundo, yung mga sakuna, yung mga kalamidad na nangyayari kung saan lugar, honestly, punong-puno na ng galit ang Espiritu Santo sa mga tao. Ang babalik sa ating mundo para maghukom ay hindi si Jesus, kundi ang kanyang Ama. At kung kilala mo ang Ama ni Jesus, kilala mo rin kung sino ang Amang espiritual ng iyong kaluluwa, na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo na parati mong kasama. Ako, tao na pinanganak sa sinapupunan ng aking ina. Pero yung aking kaluluwa, espiritu yan, na pinanganak sa sinapupunan ng Espiritu Santo. Dahil na born again na ako sa Espiritu at ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para magpahayag ng Ebanghelyo ng Diyos at ipahayag ang katotohanan sa buong mundo, na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo lang ang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo ang siyang dapat nating parangalan, sambahin, at purihin sa
sarili. Dahil ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin at hindi ang mga bagay dito sa mundo. Honestly, ang si Vice Ganda, ang kataas at kayabangan niya, malapit na niyang magwakas dahil ibababa siya ng Espiritu Santo katulad ni Chris Aquino. Ibababa rin ng Espiritu Santo si Vice Ganda. Dahil yung mga taong nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo na winawasak yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa pakikiapid, pangangalo niya, yung pumatol ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Vice Ganda, kung nakikinig ka, bilang na ang mga araw mo at ang kataas at kayabangan mo sa Espiritu Santo. At lulupigin ka ng Espiritu Santo. Ngayon, bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari rin ng buhay mo, dahil ang aking katawan, templo ng Espiritu Santo, at ang Diyos Ama, ang iyang Espiritu Santo na siya nagbibigay ng buhay sa akin na siyang nagsasalita, nagpasakop ako sa Espiritu Santo para magsalita patungkol sa Kanya. Na ikaw, Vice Ganda, kung hindi ka magre-repent, hindi ka magsisisi, hindi ka magbabalik loob sa Espiritu Santo, hindi ka magpapakalalaki at hindi ka mag-apologize sa mga taong winalanghya mo, honestly, mamamatay ang katawan at kaluluwa mo at sa impyerno ang bagsak. Laking pagkasira at pagkawasak mo. Bilang ng mga araw mo, Vice Ganda, sinasabi ko sa iyo, ang kataas at kayabangan mo ay nabibilang na. Maraming mga tao na ang nagagalit sa iyo dahil sa pagiging bastos mo. Kung bastos ka sa iyong kapwa, bastos ka rin sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. At hindi mo nauunawaan ang lahat ng ginagawa mong kawalanghyan sa iyong kapwa. Is open book yan sa mata ng Espiritu Santo na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo. Honestly, si Chris Aquino, hindi yan kinukulam, hindi yan binabarang. Tulad ng sinabi niyang si Rudy Baldwin. Si Chris Aquino, honestly, pinarurusahan at pinahihirapan ng Espiritu Santo. Dahil binaboy ni Chris Aquino ang sagradong tahanan ng Diyos sa pakikiapid at pangangalo niya. Naging mapagmataas at mayabang si Chris Aquino nung kalakasan pa niya. Ngayon, si Chris Aquino, honestly, marami siyang karamdaman. Hindi siya gagaling ng tuluyan kung hindi magre-repent si Chris Aquino. Nasasaad nga sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, ang sino mang yung magpapakumbaba at hahanapin mo ay ang Diyos, sisisi ka, sinabi ng Panginoon na ang kanilang mga dasal ay pakikinggan ko sa langit at ang kanilang lupa ay aking pagagalingin. Ang ating katawan sa alabok yan nagmula, na muling babalik sa alabok. Ang ating kaluluwa ang nagbibigay, ang ating buhay na tinanggap natin sa Espiritu Santo, yan siyang totoong kawangis ng Diyos Ama. Ang ating kaluluwa, hindi yan mananaan sa ating katawan ng forever. Aalis yan kung kaya mamamatay ang ating katawan. At ang ating kaluluwa, babalik yan sa Diyos, sa Espiritu Santo, para humarap sa paghuhukom. Kung dito sa lupa, naging hudas ka, tampalasan ka, at demonyo ka sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo, sa araw ng paghuhukom, sasabihin sa iyo ng Espiritu Santo na hindi kita nakikilala. Dahil ang puso mo ay wala sa Espiritu Santo, kundi nasa panig ng demonyong si Satanas. Yung puso mo ay nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, na lumalapastanga sa Espiritu Santo na siyang iyong Diyos na may pag-aari ng iyong buhay. Chris Aquino, yung sinasabi sa iyo na itong si Rudy Baldwin na ipapaharap ka niya sa salamin at malalaman kung sino nagpapahirap sa iyo, tatandaan mo, Chris Aquino, na ang katawan mo ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. Honestly, hindi ka kinukulam, hindi ka binabarang, kundi pinarurusahan ka na ng Espiritu Santo.
Dahil nga binaboy mo ang templo ng Diyos, yung iyong katawan sa pakikiapid at pangangalunya. At ang pakikiapid at pangangalunya ay kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Para patawarin ka ng Espiritu Santo yung iyong kasalanan, kailangan mong mag-repent. Humingi ka ng kapatawaran sa Espiritu Santo ng diretsyo para pakinggan ng Espiritu Santo ang iyong mga dasal at pagaling ka ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo na siyang lumikha sa iyo. Vice ganda, tatandaan mo na templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan. At ang may hawak ng buhay mo ay ang Espiritu Santo rin. Hindi mo kayang lilangin ang Espiritu Santo na siyang may pag-aari ng buhay mo dahil lalaki kang nilikha ng Espiritu Santo at hindi babae. Honestly, ang nilikha ng Espiritu Santo na kasarian ng tao ay dalawa lang, lalaki at babae. Sinabi ni Kristo, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo at hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Honestly, si Chris Aquino at saka si Vice Ganda, 10 ng mga taong lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi kayo maliligtas. Lulupigin kayo ng Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Sinabi nga ni Jesus na ang pagdating ng Diyos Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Honestly, kapag babawiin na ng Diyos yung ating buhay na ipinahiram niya sa atin, ang Espiritu Santo lang ang nakakaalam, hindi si Jesus. Dahil ang may pag-aari ng buhay nating mga tao ay ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, ang Alpha at Omega na parating kasama ni Jesus, dahil yung katawan ni Jesus, templo yun ng Espiritu Santo. Ang mga aral at salita ni Jesus nagmula sa Espiritu Santo. Kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus na ang kasalanan ng walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. At sinabi rin ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Diyos ay maliligtas. Dahil kung hindi ka kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos at hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo ang iyong mga kasalanan, hindi ka maliligtas. Narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon, mahahayag muna ang mabuting balita patungkol sa karya ng Diyos Ama at iyon na ang katapusan. Ang layunin ng aklat na to at misyon ng aklat na to ay para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria na siyang nananaan sa katawan ni Jesus ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Si Kristo ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. At si Kristo ay Diyos dahil siya Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Si Kristo ay ang Mesiya ng Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus na, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Honestly, kapag hindi ka nagrepent, hindi mo kinilalang Espiritu Santo sa katawan mo na siyang iyong Diyos, Ama, na siyang amang espiritual ng iyong kaluluwa, hindi maboborn again yung kaluluwa mo sa Espiritu. At hindi ka rin maliligtas. Kaya hinihikayat ni Jesus ang mga tao na magsisi at magbalik loob sa Diyos, sa Espiritu Santo. Tulad ko, ang mission ko ay sumunod sa yapak ni Jesus na magsisi na ang mga tao at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon, ang kaluluwa nila ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Honestly, si Chris Aquino, hindi yan gagaling. Kung hindi yan, magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo. Yung sakit ni Chris Aquino, gagaling siya ng konti, andyan pa rin yung sakit. Hindi siya tuloy ang gagaling hanggat hindi siya nagre-repent. Kailangan ni Chris Aquino na mag-repent. Walang kumukulam kay Chris Aquino. Haka-haka lang yan at sabi-sabi lang yan ni Rudy Baldwin na isang ipokrita na sumasamba sa rebulto at santo-santo na Diyos-Diyosan. Ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo ay may pag-aari ng ating buhay
ay hindi natin kayang linlangin. Siya ang may hawak ng ating buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!